Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 8 verses 16 hanggang 17. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. The Healing Covenant. Sa panahon po natin ngayon, laging pinagtatalunan po yung subject na kung ang healing ba ay kasama sa covenant ng Diyos sa mga believers. Ako po'y naniniwala na ito po'y kasama sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa atin. At malinaw po dito sa verse na ito po yung nagpatibay ng aking pananampalataya patungkol po dyan eh. Sabi diyan, natupad yung propesiya na binabanggit ni Isaias na ang Panginoong Hesus siya mismo ang nag-alis ng ating mga kahinaan at nagpagaling sa ating mga karamdaman. Kaya may isang pagkakataon sa aking buhay na nagduda po ako sa pangakong ito ng Biblia. Akala ko hindi kasama yung healing sa ginawang covenant ng Diyos sa ating mga believers. At nung nabasa ko po itong passage na ito, ay naniwala po ako na kasama ito sa covenant ng Diyos sa ating mga believers. Ngayon, bakit ko po nasabi yan? Unang-una po nung naparito ang Panginoong Hesus dito sa lupa, majority po ng kanya pong ministry ay healing. So, tayo minsan ang iniisip natin, concern lang ang Diyos sa spiritual na kalagayan ng tao. Pero makikita po ninyo, nadarama ng Panginoon yung paghihirap ng maraming tao, lalo na yung may mga karamdaman. Kaya siya po'y nagpagaling ng maraming may sakit. Ngayon, makikita nyo rin po sa Galatians chapter 3 verse 13 na yung sakit, kasama yan sa curse. Na doon sa krus, ay tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo. Yung karamdaman po, sumpa, kasama yan doon sa listahan ng sumpa, sa kautusan, na dahil sa pagsuway ay nararanasan ng maraming tao, kaya tayo tubusin ng Panginoon doon, mga kapatid. At malinaw po sa Isaiah 53 verses 4 and 5, ito po yung kinote sa Matthew chapter 8 verse 17, na Jesus took our infirmities and carried our diseases. So kung titingnan po ninyo, very clear po yung words na ginamit ng Biblia. Infirmities, sorrows, diseases. Kaya kung meron man kayong katanungan, sasabihin niyo, Pastor, baka itong karamdaman ko hindi naman kasama sa pagtubos ng Panginoong Hesus. Kasama yan, kahit anong pangalan ng karamdaman na meron kayo. Kaya ito pong healing covenant, pwede nating angginin ito. In fact, sabi ko nga po sa inyo yesterday, sa Hebrews chapter 8, verse 6, meron tayong better covenant sa Diyos ngayon dahil sa ating Panginoong Hesus, established on better promises. Kung nagawa ng Diyos na magpagaling noon sa bayan ng Israel, lalo't higit sa panahon natin ngayon dahil tinubos na tayo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, pansinin niyo po, nung panahon ni Moses, walang masasakitin sa kanila. Yun po sinasabi ng Psalm 105 verse 37. Walang mahihina sa kanila. Nung umalis sila ng Ehipto, malulusog sila. Nung sila'y nasa ilang, walang may karamdaman sa kanila. Ang sabi po sa Exodus 15:26, pinangakuan sila ng Diyos. Sabi rito, ang sabi niya, kung ako'y buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan, at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alingmang mga sakit sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So, even yung mga karamdaman na naranasan ng mga taga-Egypt, nung pinarusahan sila ng Diyos, exempted po yung mga Israelites doon. Hindi nila naranasan yun. Kung sila po ay sumunod sa Diyos. At
Sabi nga, ginawa nila yung matuwid, sumunod sa kautusan ng Diyos at mga tuntunin. Kaya imagine yun, no? Sa Old Covenant, ganun na ka-powerful. Yung pangako ng Diyos, ang sabi mismo ng Lord, I am the God that healeth thee. Ano po? Ako ang inyong manggagamot. So, ang linaw-linaw po sa Old Testament, nangako na ang Diyos sa mga Israelites na siya ang magiging healer nila. At ang sabi po sa Exodus 23:25, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness among you. Grabe, ano po? Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain niya yung ating pagkain at inumin. At ang sabi niyan, I will take away sickness among you. So, ganun pala katapat ang Diyos sa kanyang bayan. Ano po, na hindi niya hinahayaan na yung karamdaman mararanasan nung bayang Israel. Ano po, at hindi lang yan, pinagpapala ng Diyos yung Israel sa kanilang pagkain at inumin. So, parang sa panahon natin ngayon, ano po, imposible na yatang mangyari yan, Pastor. Pero alam niyo po ba, nung panahon ng COVID, isa ito sa kinlaim ko pong pangako ng Diyos, yung healing covenant. Napakaganda po nitong pangakong ito na naranasan natin nung panahon ng COVID, di po ba? Nawala sa atin ang nagkasakit o nagkaroon nitong matinding karamdaman na ito. At ngayon, hanggang ngayon, ano po, tinatamasa natin yung kabutihan ng Diyos, yung pangako niyang ito. Kaya posible po, ano po, tayong mga believers, maniwala tayo na ang healing kasama sa covenant ng Lord. Kaya sa panahon natin ngayon, ano ba ang pangako ng Diyos? Yung Mark chapter 16, verse 18, they shall lay hand on the sick and the sick shall recover. Dapat po pinapractice natin sa ating mga churches yan. Ano po? Yung pagpipray over sa mga may sakit. At sa James chapter 5, verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. So, sa New Testament po yung pangakong yan, ha? Ibig sabihin, para sa atin yan ngayon. At ang sabi sa Psalm 103 verse 3, who forgives all your sins and heals all your diseases. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Naniniwala kami na ang healing ay kasama sa covenant mo sa aming mga believers. And today, kiniklaim namin ito. Kaya sa lahat ng mga mayroong sakit, sa pagkakataong ito, dinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ng isang panalangin. Lord, pagalingin mo sila, ibangon mo sila mula sa kanilang karamdaman at palusugin ang kanilang katawan. Inaangkin ko po ito sangayon sa iyong pangako na binitiwan sa amin sangayon sa iyong salita. Salamat po at nananalig kami. Sila'y nagsigaling na. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.